Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So, live na live ang Eat Bulaga ngayong araw po ng Sabado mga Kadabarkads. Kasi kahapon, di ba, ay recorded po ang kanilang programa. Pero ngayong Sabado, talaga namang live na live. At katunayan nga po niyan, ay guest po nila, etong AG. So, kanina po marami talaga yung naluha dito kasi hinahanap po nila yung isa. Si Mercy ata yun. Sabi nga po ng mga nagko-comment dito, RIP Ma'am Mercy. Tapos, merong nagsasabi na dumilim daw yung paligid, naiiyak daw sila, namimiss daw nila si Mercy. So, yun po yung naging eksena sa live chat po ng Eat Bulaga. And also, nag-promote din po ang Aegis ng magiging concert nila by February 1 and 2, 2025. Halik sa Ulan po yan, Valentine Special. So, ayan po mga Kadabarkad, supportahan din po natin ito. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa online viewers po ng Eat Bulaga during GB5. So, kanina, as of 12:53, nasa 118 na po. 118 online viewers. Dito lang yan sa Eat Bulaga YouTube channel ha. And mas tumaas pa po yan mga Kadabarkads. Kasi itong screenshot ko lang naman ay unang arangkada pa lang ito ng GB5. And mas tumaas pa po yan. Samantalang ang veteran showbiz columnist naman na si Manay Lolit Solis ay nagbigay po ng pahayag tungkol sa kasong isinampa ng veteran TV host na si Bossing Vic Sotto laban sa direktor na si Daryl Yap dahil sa pelikula nito tungkol kay Pepsi Paloma. And pahayag nga po ni Lolit Solis, sabi niya, "Salve, hindi ko ma-imagine na ang isang very cool at kalmanteng Vic Sotto ay magagalit ng ganon katindi para mag-file ng demanda. Talagang nasagad ang galit ni Vic Sotto. Kaya siguro nagawa niya ito. Syempre, may mga babae din siya na pamilya na alam niya na affected sa issue na binuksan ni Daryl Yap at dapat lang proteksyonan niya ang mga ito. Dapat lang talaga na ipakita ni Pauline Luna ang suporta niya sa asawang si Vic sa mga ganitong pagkakataon. Hindi mo talaga akalain na magagawa ng isang Daryl Yap ang ganitong bagay sa mga respetadong artista tulad nila Vic Sotto, Joey De Leon at Senator Tito Sotto. Iginagalang sila sa industriya, mga stars na tinitingala pero binalak hubaran at bigyan dungis ni Daryl Yap. Dapat lang talaga ang naging hakbang ni Vic sa ganitong pangyayari. Kung ingay ang hinahanap ni Daryl, nakuha niya ito pero in a way na hindi ko alam kung papabor sa kanya o sa project na ginawa niya. Ewan ko rin kung makakuha ng suporta sa mga taga-showbiz si Daryl Yap after this fiasco. Dahil mahal ng showbiz ang mga Sotto, alam ng lahat kung gaano ka-polarize ang mga taga-showbiz na parang isang malaking pamilya na very respected ang mga Sotto mula kay Tito, Maru, Val at Vic Sotto. Sana nga ipagdasal na lang ng lahat na humupa ang galit ni Vic Sotto dahil talagang ang hirap pag isang tahimik na tao na tulad niya ang magalit. Parang bulkan na mahirap awatin. Hang on, Pauline, bantayan mo ang asawa mo na tahimik pero grabe kung magalit. Good luck, Daryl Yap. Sana nga matulungan ka ng ingay na ito. Bongga. So, maging si Manay Lolit Solis po ay pabor syempre kay Bossing Vic Sotto. Kasi nananahimik na nga naman po si Bossing tapos gagawa ng ingay itong isang direktor, 'di ba? Para makakuha po ng atensyon na which is maling-mali dahil sa paggawa niya po at pagkuha niya ng atensyon, inadamay po yung anak ni Bossing Vic and syempre si Ma'am Pauline Luna Sotto na hindi po nila deserve ang ganito. Samantalang itong nakita ko po sa Facebook, mula ito sa isang account. Sabi niya diary daw ni Pepsi Paloma, hawak daw ni Direk Daryl Yap. Paano nangyari yun? Hindi pa nga ata bata itong si Daryl Yap nang mangyari po ang usapin tungkol dito kay Pepsi Paloma. So, 'di ba 38 years old na siya? Itong case na to 40 years na. Mas matanda pa sa kanya yung case na to. So, paano mapapapunta
kay Daryl Yap yung sinasabi na diary nitong si Pepsi Paloma. So, ang daming pakulo, 'di ba? And syempre, nakita din po natin na parang hinaharap niya din itong ina po ni Pepsi Paloma and yung kanyang brother, 'di ba? Nagkaroon po sila ng picture together diyan. So, parang gusto niyang palabasin na nasa akin ang lahat ng pruweba. Pero mas malakas po ang laban dito ni Bossing Vic Soto. Dahil yan sa mga buhay na testigo na hawak po nila ngayon. Andyan si Sarcy Manuel, si Coca Nicolas, 'di ba? Tapos yung anak po ni Richie D. Horsey, 'di ba? Nag-file na din po siya ng kaso. Plus idamay na din po natin yung naging leading man nitong si Pepsi Paloma na siyang nagpatunay din na wala po talagang kasalanan si Bossing Vic Soto and ginagamit lamang po itong si Bossing Vic, si Richie, and si Boss Joey De Leon para pasikatin, para paingayin ang pangalan po nitong si Pepsi Paloma. So, ganyan po ang taktika kasi noon and hanggang ngayon, ginagawa pa din. Kaya sabi nga po ni Tito Soto, old tactics na yung ginagawa mo na pagpapaingay. Kung inyo nga pong natatandaan, 'di ba? Bago pumanaw si Dinky Du, meron din po yung naging statement. Nakapanayam din po yan ng mga media and sinabi niya nga po na kung ano yung sinabi nitong si Coca Nicolas, yun yung paniwalaan dahil close sila ni Pepsi Paloma. And binalikan ko nga ulit yon mga Kadaver Cats and talagang andun yung eagerness, yung gigil po nitong si Dinky Du nung nabubuhay pa siya. Gigil na gigil siya na nagpapaliwanag na sinabi niya walang kasalanan dyan. Si Bossing Vic Soto, si Joey and si Richie D. Horsey dahil pakanalang daw yan ng manager na si Ray de la Cruz para nga mapag-usapan etong kanyang alaga na si Pepsi Paloma. And never daw yan mga Kadaver Cats nakarating sa korte. Dinismiss agad yan, di pa nga nakakarating Hindi nga nakarating yan, inurong po agad yung kaso kasi wala naman silang maipapakita po na ebidensya. Meron ba? Kasi kung meron silang ipapakitang ebidensya, meron silang hawak na ebidensya, di nakarating yan sa korte. Hindi po pala yan nakarating sa korte. Sabi po ng isang abogado. Kaya maling-mali po yung galawan ng isang direktor para po sa kanyang teaser. 'Di ba? Nagbagsak agad siya ng pangalan doon ni Bossing Vic Soto. Napakalutong Vic Soto, na-rape ka ba ni Vic Soto? Tapos sabi naman po nung artista nila na oo. O, 'di ba? Doon po napuno si Bossing Vic. Pero kung si Bossing Vic lang daw yung magde-decide, hindi na siya magsasampa pa sana ng kaso. Nadadamay na po si Tali, si Mampoli Luna Soto. 'Di ba? Hindi, kung kay Bossing Vic lang hindi na po siya magsasampa. Pamilya na yung usapan dito. Kaya, yun, doon po sumabog si Bossing Vic Soto. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.